Hello guys, ayan. So, I'm Coach Harold. I'm your financial coach on pedals. Ayan. So, ngayon hindi tayo nag-bike, no? Pero nag-walking tayo. Ayan. So, syempre kailangan alagaan natin yung health natin. Ayan. So, topic natin for today is about yung pagbibuild ng solid financial foundation. Very important, no, sa buhay financial natin, magawa natin yung step by step, no, pag-build ng wealth. Ayan, so kagaya ng pag-exercise, no, so, hindi siya pwedeng bike lang, no, hindi lang pwedeng walking or running or swimming o kung ano man yung ginagawa, no, yung pag-gym yan. So hindi rin pa pwedeng nakafocus ka lang din sa isang aspeto ng parte ng katawan mo, like yung legs lang or yung core or yung upper body mo. So syempre dapat kumpleto siya, 'di ba? So para mas balance. So sa buhay financial natin, number one na dapat na binibuild natin is yung health muna, no? So health is wealth, no, sabi nga nila. You cannot provide for your family kung sakitin ka. So dapat number one, meron kang protection na healthcare, no? So meron ka dapat na pinoprovide sa iyo ng company na healthcare, no, yung short term or HMO. And then next, dapat meron ka rin pang future pa nag-retire ka na. Hindi lang tayo dapat umaasa sa PhilHealth, no? So may mga government na binibigay, no, na pension, no? Dapat meron tayong sarili na healthcare para pagdating ng senior years natin, meron tayong mga gamit. And then, after ng healthcare, dapat meron tayong protection. Yung life protection natin, ito yung mga personal accident insurance natin sa company, yung mga life insurances natin na kinukuha, no? So, dapat meron tayo niyan. And next, yung pangatlo is yung elimination po ng mga utang. No? So, very important na pag nagbibuild tayo ng yaman, dapat meron tayong tinatawag na elimination o management ng utang, kasi napakahirap magsimula ng pag-iipon kung ang dami-dami nating utang, no? Minsan na-neglect natin yung mga mas importante, you know? And then after nung mag-eliminate, no, sumunod natin is yung emergency fund, no? Dapat meron tayong nakatabing 3 to 6 months of your total monthly expenses, no? So very important yun. Kasi syempre, what if magkaroon ng emergency, mawalan ka ng trabaho? Diba, natanong nyo na ba yung sarili nyo? What if mawawalan ka ng trabaho ngayon? Ilang araw kayo magso-survive ng family mo? Diba? So, just like yung nangyari sa pandemic, no? Maraming hindi naging ready, no, na ma-survive yung ganun. Kaya maraming nangutang, maraming nahirapan, no, mag-recover. And then, lastly, yung investment, no? So, yung investment, very important kasi syempre yan yung para sa retirement fund mo, no? Kaya kasama dyan yung sa college fund ng anak mo, saan ba niya gusto mag-aral. Kasama dyan yung tinatawag nating, ano ba yung dream house mo? May pangarap ka bang dream house? Magkano ba siya? Saan, no? May dream car ka ba? Dream travel ng family, o, diba? So, yan yung mga kailangan mong paghandaan sa mga investments, no? And then syempre, mahirap gawin yung lahat ng step na yon, no, kung wala tayong positive cash flow. So dapat meron tayong tinatawag nating positive o increased cash flow. Hindi tayo pwedeng umasa sa isang source ng income. So I hope may natutunan kayo ngayong topic natin today. Ayan. So again, I'm your financial coach on pedals. Ayan, so I'm Coach Harold. Abangan niyo po ulit yung susunod kong vlog. Thank you. God bless and ride safe.